Mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today is ano ang contribution mo sa kaharian ng Diyos? At mayroon po tayong concept na millennium. The millennium refers to the prophesied 1,000-year reign of Christ on earth. Revelation chapter 20 verse 6, marked by peace, righteousness, and justice. During this time, Christ rules as a king, and his victory over sin and evil becomes clear. It is a season that reflects the fulfillment of God's promises and the unfolding triumph of his kingdom in the world. At makikita po ito sa Revelation chapter 20 verse 6, 1 verse to 6. And I saw an angel coming down of heaven, having a key of abyss, and holding in his hand and a great chain. He seized the dragon, that ancient serpent, who is the evil of Satan, and bound of him for 1,000 years. He threw him in the abyss and locked the seal over him to keep him from deceiving the nation anymore until 1,000 years ended. After that, he must kung yung 1,000 taon be died. At makikita po natin ito sa ngayon naman po, share ko naman po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. At yung term second coming ng Panginoong Jesucristo na yung kaharian ng Diyos. So, sa first teaching po, the reign of Christ is present and future. So, yung pagbabalik po ng Panginoong Jesucristo, ito po yung present natin, yung sa buhay natin sa ngayon, at yung magiging buhay pa natin sa hinaharap. Ngayon naman sa second teaching, the reign of Christ is heaven and on earth. So, yung pagkabuhay po ng ating Panginoong Jesucristo, hindi lang basta sa langit, kung hindi mayroon din sa lupa, na nakita natin sa ikatlong araw pagkatapos niyang ipako sa krus at namatay, nagbalik siya sa ikatlong araw upang ibahagi o magpatotoo sa mga tao na siya ang Diyos o anak ng Diyos. Ngayon naman sa third teaching na tayo, the reign of Christ is growing and transforming. So, yung pagbabalik muli ng ating Panginoong Jesucristo, ito po yung growth na nakikita natin sa bawat tao. Nakikita natin na nag-i-improve sila sa pananampalataya sa Panginoon. Medyo nagka-transform sila sa dati nilang pag-uugali. Gaya ng dati, ikaw ay isang masamang tao. Pero ngayon, sa pagpapala at gabay ng Panginoon Jesucristo sa buhay mo, nagkaroon ka ng maayos at malinaw na kaisipan na dapat siya ang ating pinapanampalatayaan. Ngayon naman sa application na tayo, first application, spread the reign of Christ by sharing the gospel. So, palagi natin ibahagi sa mga tao yung pagkabuhay ng Panginoon Jesucristo at syempre yung gospel na ibinigay niya sa atin na makita natin ito sa Biblia kung ano yung nga ba yung mga patungkol sa salita ng Diyos at kung ano nga ba yung gusto sabihin ng Diyos tungkol sa atin. Ngayon naman sa second application na tayo, submit all aspect of life under Christ. So, sa lahat ng aspeto na mayroon tayo sa buhay, problema, kasiyahan, lahat yun ay dapat natin sinusurrender sa ating Panginoon. Dapat lahat yun is-submitted through by Him. Lalo na yung mga glorify talaga. And yung mga achievement natin sa buhay, dapat lahat yun sa Panginoon at hindi mo isinasarili yung mga bagay na yun dahil hindi natin magagawa yung mga bagay na yun kung hindi dahil sa Panginoon. Ngayon naman sa third application na po tayo, seek first the kingdom of God and His reign. So, kailangan po natin malaman kung ano nga ba yung patungkol sa Panginoon through His kingdom and kung gano'n nga ba siya kataas-taas. Siyempre, kapag nalaman natin yung mga bagay na yun, mas madali nating malalaman or mas madali nating matututunan na totoo yung sinasabi ng Panginoon sa Kristo tungkol sa palisalita ng Diyos. Ngayon naman sa discussion na tayo, what are your contribution to the great kingdom of heaven on earth, here on earth? So, ako masasabi ko na ang contribution ko rito sa mundo ay pagkakaroon ng isang matibay at hindi masisirang relasyon sa ating Panginoon dahil sa dami ng pinagdaanan ko sa buhay na ito, hindi agad na nasira yun. Although
aminin ko na nagkaroon ako ng question sa Panginoon Kristo. Pero hindi yun dapat or hindi yun nagtagal dahil alam ko na siya ang Diyos na nagbibigay buhay sa atin at hindi naman tayo makakapunta sa kanyang kingdom through His grace. So, ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.